Kamusta mga ka-anglers, mga kasama sa pagbabad sa tubig at sa ilalim ng araw? Ito na naman ang inyong abang lingkod, ang kaibigan niyong laging handang ibahagi ang sikreto ng karagatan. Para sa linggong ito, mula ika-26 ng Enero hanggang unang araw ng Pebrero, taong 2026, mayroon tayong isang napaka-espesyal na sitwasyon. Bakit kamo? Dahil maglalaban ang pabago-bagong panahon at ang papalakas na buwan. Sino kaya ang mananalo? At higit sa lahat, paano tayo mananalo sa laban na ito para makahuli ng isda? Manatiling nakatutok dahil aalamin natin yan at bibigyan ko kayo ng mga tip na siguradong gagana. Mga kaibigan, ang linggong ito ay tungkol sa timing. Ang panahon medyo magulo, pero ang buwan nasa panig natin. Kaya bago tayo sumabak sa pang-araw-araw na hula, pag-usapan muna natin ang dalawang pinakamalakas na mangingisda sa lahat, ang panahon at ang buwan. Ang pangkalahatang sitwasyon sa panahon ay medyo makulimlim na may mga tsansang umulan sa mga unang araw. Ito ay dahil sa epekto ng hanging amihan. Ibig sabihin, maaaring maging alanganin ang mga isda. Pero heto ang alas natin, ang buwan. Magsisimula tayo sa first quarter sa Lunes at dahan-dahang lalaki hanggang sa maging full moon sa araw ng Linggo. Sa aking karanasan, ito ay isa sa mga pinakamagandang senyales para sa mga mangingisda. Ang papalakas na gravitational pull ng buwan ay lumilikha ng mas malalakas na tide or kuryente sa tubig. Ang malakas na kuryente ay parang isang malaking conveyor belt ng pagkain para sa mga isda. Pinapalabas nito ang mga maliliit na isda at hipon mula sa kanilang mga pinagtataguan at yan ang hudyat para sa mga predator na isda na magpiesta. Kaya ang sikreto natin ngayong linggo ay tiyempuhan ang mga oras na maganda ang panahon at samantalahin ang biyaya ng papalapit na kabilugan ng buwan. Ngayon, aling mga isda ba ang dapat nating targetin? Unahin natin ang paborito ng marami dahil sa kanyang lakas, ang talakitok. Dahil sa papalakas na kuryente, ang mga talakitok ay magiging mas agresibo. Hanapin nyo sila sa mga lugar na may istruktura kung saan humahampas ang tubig, tulad ng mga breakwater, mga poste ng tulay, at mga batuhan sa gilid ng malalalim na kanal. Sa umaga, subukan yung gumamit ng topwater lures tulad ng poppers at stick baits. Ang ingay at tilamsik nito ay siguradong aagaw ng kanilang pansin. Pagdating ng hapon, lumipat sa mga metal jigs o soft plastics na may bigat na kaya ang lakas ng kuryente. Ang mahalaga ay maipakita ninyo ang pain na parang isang nalilitong isda na tinatangay ng agos. Susunod, para sa mga mahilig sa masarap na ulam, ang maya-maya. Ang mga isdang ito ay mahilig sa mga bahura at batuhan. Dahil sa papalakas na tid, lalabas sila para maghanap ng pagkain malapit sa kanilang mga teritoryo. Ang pinakamabisang paraan ay ang bottom fishing. Gumamit ng sariwang pine tulad ng hiwa ng galunggong, pusit, or buhay na hipon. Itapon ninyo ang inyong pain sa upstream o sa direksyon kung saan nanggagaling ang kuryente at hayaan itong gumulong papunta sa target ninyong istruktura o batuhan. Dito, ang pasensya ay susi, mga ka-anglers. Hayaan ninyong maamoy ng maya-maya ang inyong pain. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang isda ng bayan, ang galunggong. Dahil sa malakas na agos, ang mga kawan ng galunggong ay magiging mas konsentrado. Hanapin sila sa mga lugar na may katamtamang lalim. Ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng sabiki rig. Humanap ng kawan gamit ang fish finder o sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ibon na sumisisid sa isang lugar. Kapag nahanap nyo na, ibaba lang ang sabiki na may kaunting pabigat.
Hindi nyo kailangan ng pain dito. Ang maliliit na hibla at balahibo sa sabiki ay sapat na para akitin sila. Ito ay masayang gawin kasama ang pamilya at siguradong may maiuuwi kayong pangprito. Ngayon, para sa pinakahihintay ng lahat, ang ating pang-araw-araw na hula, tandaan, ito ay gabay lamang at ang tunay na diskarte ay nasa tubig pa rin. Sa ika-26 ng Enero, Lunes, ang grado natin ay katamtaman. Nagsisimula pa lang ang first quarter ng buwan kaya may tulong na sa kuryente. Ngunit medyo makulimlim ang panahon na may tsansang umulan kaya maaaring medyo mailap ang mga isda. Magandang subukan sa umaga bago pa bumuhos ang ulan. Sa ika-27 ng Enero, Martes, ang grado ay medyo mailap. Ito ang araw na may pinakamataas na tsansa ng pag-ulan. Kapag bumababa ang atmospheric pressure ng biglaan dahil sa ulan, madalas ay humihina ang kagat. Kung lalabas kayo, maging handa at targetin ang mga oras bago o pagkatapos ng ulan. Sa ika-28 ng Enero, Miyerkules, ang grado ay papaganda. Bumababa na ang tsansa ng ulan at papalakas na ang buwan. Ito ang perpektong araw para mag-scout o maghanap ng mga posibleng magandang lugar para sa darating na weekend. Magkakaroon na ng mga kagat-kagat. Sa ika-29 ng Enero, Huwebes. Dito na tayo, grado maganda. Mababa na ang tsansa ng ulan at ang waxing gibbous moon ay nagbibigay ng magandang kuryente sa tubig. Asahan na mas aktibo na ang mga isda. Magandang araw ito para sa talakitok at maya-maya. Sa ika-30 ng Enero, Biyernes. Ulitin natin, grado maganda. Halos pareho ang kondisyon sa Huwebes. Magandang pagkakataon para planuhin ang inyong weekend fishing trip. Manatiling consistent sa mga lugar na may magandang agos ng tubig. Sa ika-31 ng Enero, Sabado, isang hakbang paakyat, grado napakaganda. Bisperas na ng full moon, ang tide ay napakalakas na. Ito ang araw kung kailan ang mga isda ay naghahanda na para sa kasagsagan ng kanilang pagkain. Mula umaga hanggang gabi, asahan ang magandang aksyon at sa unang araw ng Pebrero-Linggo. Mga kaibigan, ito na yon. Ang grado natin ay pinakamaganda o eksplosibo, araw ng full moon. Dito mararanasan natin ang pinakamalalakas na spring tides. Kung papalarin at magiging kalmado ang panahon, ito ang araw na pwedeng mangyari ang pangingisda na hindi nyo malilimutan. Lahat ng predator na isda ay lalabas para kumain. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Kaya yan ang ating pagsusuri para sa linggong ito, mga ka-anglers. Isang linggo ng diskarte laban sa panahon at pakikisama sa buwan. Tandaan, ang pinakamahalagang gamit sa pangingisda ay ang pasensya at pag-unawa sa kalikasan. Ni Hito, ni isa manghuli, ang mahalaga ay masaya tayo sa ating ginagawa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod nating fishing forecast. At may tanong ako para sa inyo. Ano ang paborito nyong target na isda kapag full moon? Ibahagi nyo naman sa comments section sa ibaba. Hanggang sa muli, maligayang pangingisda.